Jeremias Kabanata 37. Ang kahilingan ni Zedekias kay Jeremias. Si Zedekias na anak ni Haring Josias ang inilagay ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia bilang hari ng Juda, kahalili ni Conias, na anak ni Haring Jehoiakim. Ngunit ang pahayag ni Yahweh na ipinapasabi kay Propeta Jeremias ay hindi rin dininig ni Zedekias, ng kanyang mga pinuno, at ng mga tao. Inutusan ni Haring Zedekias si Jehiukal, anak ni Selemias, at ang paring si Zephanias na anak ni Maasías, upang hilingin kay Jeremias na idalangin kay Yahweh ang bansa. Hindi pa nabibilanggo si Jeremias ng panahong iyon, kaya malaya pa siyang nakakausap ang mga tao. Samantala, lumabas na ng Ehipto ang hukbo ng Faraon upang tumuloy sa Juda. Nang mabalitaan ito ng hukbo ng Babylonia na sumasalakay sa Jerusalem, iniwan muna nila ito upang harapin ang mga Egyptyo. Noon sinabi ni Yahweh kay Jeremias, sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa iyo upang sumangguni sa akin, ang hukbo ng Faraon na inaasahan mong darating upang tumulong sa inyo ay babalik sa Ehipto. At ang mga taga-Babylonia ay babalik. Muli nilang sasalakayin ang lungsod, sasakupan at susunugan. Akong si Yahweh ay nagbababala sa iyo. Huwag mong deein ang iyong sarili. Huwag mong akalaing ligtas ka na sa mga taga-Babylonia. Tiyak na babalik sila. At kahit na matalo mo pa ang buong hukbo ng Babylonia, kahit walang matira sa kanila kundi ang mga sugatang nasa kanilang mga tolda, babangon ang mga ito at sasakupan nila ang lungsod at tuluyang susunugan. Ibinilanggo si Jeremias, nang umatras ang mga taga-Babylonia upang harapin ang hukbo ng Faraon na sasaklolo sa Jerusalem, binalak ni Jeremias na pumunta sa lupain ng Benjamin para kunin ang kanyang bahagi sa ari-arian ng kanyang sambahayan. Ngunit pagsapit niya sa pintuan ng Benjamin, pinigil siya ng pinuno ng pintuan na si Irias, anak ni Selemias at apo ni Hananias at sinabi, tumatakas ka upang kumampi sa mga taga-Babylonia. Sabi sa kanya, sumagot si Jeremias, hindi totoo ang bintang mo. Hindi ako kumakampi sa kanila. Subalit ayaw maniwala ni Irias, dinakip niya si Jeremias at dinala sa mga pinuno. Galit na galit ang mga ito kay Jeremias, siya'y ginulpi sa kaibinilanggo sa bahay ni Jonathan, ang kalihim ng hari. Ang bahay niya ay ginawang bilangguan. Ikinulong si Jeremias sa isang selda sa ilalim ng lupa at matagal na pinigil doon. Kinausap ni Zedekias si Jeremias. Isang araw, ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias at pagdating nito ay kanyang palihim na tinanong, may pahayag ka ba mula kay Yahweh? Sumagot si Jeremias, mayroon. Ikaw ay bibihagan ng hari ng Babylonia. Pagkatapos ay itinanong pa ni Jeremias, anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo o sa iyong mga pinuno o sa mga taong bayan at ako'y iyong ipinabilanggo? Nasaan ngayon ang iyong mga propeta na nagsabi sa iyo na hindi sasalakayin ng hari ng Babylonia ang bansang ito? Kaya ngayon, mahal na hari, isinasamo kong pakinggan mo ang kahilingan ko. Huwag na po ninyo akong ibalik sa bahay ni Jonathan na iyong kalihim. Ako po'y tiyak na mamamatay doon. Kaya iniutos ni Haring Zedekias na dalhin si Jeremias sa himpilan ng mga bantay at dalhan siya roon ng isang pirasong tinapay araw-araw hanggang sa maubos ang lahat ng tinapay sa lungsod. Kaya sa himpilan ng mga bantay na natili si Jeremias.